Mula sa oras na tayo'y ipinanganak, tayo ay nagsisimulang tumanda. Ang ating kapaligiran, mga pagkain at mga stress sa loob at labas ng ating katawan ay nagiging sanhi ng pagtanda habang tumatagal. Ang pagtanda ay isang komplikadong proseso, pero ang mga siyentipiko ay unti-unting nauunawaan ang nangyayari sa antas ng mga selula at molekula. Halimbawa, ang mga malulusog na selula ay nasisira sa paglipas ng panahon dahil ang ating immune system ay nagiging sanhi ng patuloy na pamamaga sa katawan. Ang oras ay nagpapaliit din sa ating telomeres na nagsisilbing proteksyon sa ating DNA. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahirap sa ating katawan na makayanan ang stress. Kapag ang pinsala ay umabot na sa isang kritikal na antas, ang ating mga selula, tissue, at mga organo ay maaaring hindi na gumana ng maayos at ang ating kalusugan ay nagsisimulang bumaba. Ang mga pagbabago na nauugnay sa pagtanda ay nagsisimula mula pa noong tayo ay ipinanganak at nararamdaman natin ang kanilang epekto mula pagkabata. Halimbawa, nawawala ang kakayahan nating marinig ang ilang mataas na tunog bilang isang teenager. Unti-unting bumababa ang ating isip at memorya pagkatapos ng ating mid-20s. Ang lakas ng ating mga buto ay nagsisimulang humina sa ating 30. Ang fertility ng mga babae ay bumababa ng malaki pagkatapos ng 35. Ang pagkakaroon ng nearsightedness ay nagsisimula sa kalagitnaan ng 40. At ang ating buhok ay nagsisimulang magputi at mag-thin mula sa 30 at 40. Pagdating sa edad 50, mas kitang-kita na ang mga pagbabago ng pagtanda. Ang pagtanda ay nagdadala ng mas mataas na panganib sa karamihan ng mga sakit na umaapekto sa mga matatanda, kaya habang tumatanda tayo, tumataas din ang panganib natin sa mga chronic na sakit. Kahit na hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko kung paano titigil ang mga prosesong ito ng pagtanda, natututo sila kung paano mapanatili ang kalusugan sa buong buhay natin. Ang ilang aspeto ng pagtanda, tulad ng ating mga genes at pamilya, ay hindi natin makokontrol. Ngunit, maaari tayong mag-aral tungkol sa mga panganib at gawin ang ating makakaya upang mabawasan ang mga ito sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at pagkain. Maraming tao ang maaaring manatiling malusog at aktibo kahit sa kanilang mga huling taon kung mag-aalaga sila sa kanilang sarili. Ang regular na pisikal na aktibidad ay makakatulong upang mapanatili ang tamang timbang, mapabuti ang mood at pagtulog, at mapalakas ang kabuuang kalusugan. Mahalaga rin ang pagkain ng balanseng diet na puno ng masusustansyang pagkain. Ang mga pag-aaral tungkol sa nutrisyon ay hindi na lamang nakatuon sa mga pagkain o nutrients na maaaring makasama sa kalusugan o magdulot ng sakit, kundi sa kung paano ang nutrisyon ay makakatulong sa malusog na pagtanda sa lahat ng yugto ng buhay. Mabilis nating natututuhan kung aling mga pagkain at nutrients ang dapat i-emphasize sa ating diet upang mapabuti ang ating kalusugan. Ang pagkain ng maraming prutas, gulay, whole grains, legumes, nuts, at lean meats ay may mga benepisyo tulad ng pagbaba ng blood pressure, pagpapabuti ng glucose control sa diabetes, pagtulong sa pagbaba ng timbang, pagpapabuti ng arthritis, at pagbabawas ng panganib ng cancer at cardiovascular events, bukod sa iba pa. Ang mga tiyak na nutrients ay may mahalagang papel din sa kalusugan. Halimbawa, ang mga plant pigments mula sa mga prutas at gulay na kulay kahel at pula ay maaaring pumigil at magpabagal sa pag-unlad ng mga sakit sa mata. Ang calcium ay tumutulong na mapanatiling malakas ang mga buto. Ang B vitamins ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. At ang flavonoids mula sa iba't ibang halaman ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng ating cardiovascular system. Ang pinakamahalaga ay ikaw ang may kapangyarihan na mapanatili at mapabuti ang iyong kalusugan, magdagdag ng sigla sa iyong mga taon, at bawasan ang panganib ng sakit. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago.